Atensyon sa lahat ng pasahero panghimpapawid, international man o lokal. Dapat ninyo ito malaman mga kababayan. Baka hindi nyo pa alam o narinig ang balitang ito. Hindi naman lingid sa ating kaalaman, marami nang napabalita na na-offload na bagahe sa airport. Nasira, ninakaw o naiwan sa airport dahil sa mga problema na biglaan. Tulad na lamang noong napabalita kamakailan nang dahil sa pagkasira ng baggage handling sa NAIA, libo-libong mga bagahe ang naiwan sa airport. At libo-libo rin ka mga pasahero ang nagalit dahil sa aberyang ito. Concrete na sagot, di ba pwedeng tawagan ngayon doon? Sir, yung Manila hindi talaga sumasagot. Yun yung ang problema namin kasi hindi sila sumasagot. Sagutin ng tawag para hindi na kami at least lalong mapagod. Ang layo na binyahe namin, buntis yung kasama ko. Para lang i-follow up kasi ayaw nilang sagutin. At para po sa kalaman ng lahat, naglabas po ng paalala ang Civil Aeronautics Board na sa bagong inamendahan ng Air Passenger of Right ng Civil Aeronautics Board ay obligado ang airline na bayaran ang delay ng bagahe ng pasahero sa bawat araw. At karapatan din daw ng airline na bayaran ang inyong bagahe kapag tuluyan na umano itong nawala. Ito'y ayon daw sa nakasaad sa Section 16 ng Right Compensation for Daily Loss or Damage Bag na inamendahan ng Air Passenger Civil Aeronautics Board. Sa ilalim ng batas na ito, kayo ay babayaran ng 2,000 pesos kada araw kapag naiwan ang bagahe nyo sa airport. Halimbawa, kapag 3 araw nang hindi dumating sa inyo ang inyong bagahe, babayaran kayo ng 6,000 pesos. Narito pakinggan po natin ang video mula sa isa sa mga namamahala sa airport. Kung 3 araw na hindi na-deliver, babayaran ka ng 2,000 pesos each. So, a total of, alam yun, 6,000 pesos. Pag 7 days na hindi pa rin na i-deliver sa ni airline, hindi pa rin malocate ni airline, pwede na niyang sabihin na lost baggage na yan. So, dapat bayaran ka na niya ng compensation for lost baggage on top of the compensation for the delay in the delivery of baggage. Ayon pa kay Attorney Samudjo ng Civil Aeronautics Board, kahit binayaran daw ng airline ang compensation sa pagkaantala o pagkawala ng bagahe ng isang pasahero, maaari pa rin daw kunin ng pasahero ang bagahe kapag muli na itong matagpuan. Tatandaan natin, yung compensation na ibinigay sa atin ni airline is compensation for the inconvenience. Hindi yun kabayaran sa pag-aari mo dun sa bagahe. So you remain the owner of the baggage. Hindi ownership ang binayaran sa compensation, kundi yung inconvenience. So, ibabalik pa rin sa iyo yun kasi ikaw pa rin ang may-ari ng bagahe. Kaya napakalaga mga kababayan, bilang isang mananakay ng eroplano, dapat alam natin ang mga ganitong klaseng impormasyon para kung sakaling maiwan o mawala man ang bagahe, alam na natin kung ano ang batas dito. Kaya't payo ni Attorney Sumodyo, kapag walang aksyon ang eroplano na sinakyan mo at nilabag ang batas na umairal, magsumbong umano kayo kaagad para matulungan at mabigyan aksyon ang hinaing ninyo. Tulad nitong ginawa ng ilan nating mga kababayan ang dumating sa Davao Airport na hindi kasama ang kanilang mga bagahe kaya nagalit. Ilan araw nang nag-antay pero hindi pa rin dumating. Kaya't napasugod sila sa Davao Airport dahil sa tagal ng aksyon sa Manila Airport. Sagot, di ba pwedeng tawagan ngayon doon? Sir, yung Manila hindi talaga sumasagot. Yun yung ang problema namin kasi hindi sila sumasagot. So, sobrang dami ng bagahe din nilulod. Ang layo na binyahe namin, buntis yung kasama ko. Para lang i-follow up kasi ayaw nilang sagutin. Sagutin ng tawag para hindi na kami at least lalong mapagod. Kung sinagot nila ang tawag namin, eh di nakapagpahinga kami. Tsaka kausap ko, pinatayan pa. Hanggang dito na lamang po mga kababayan, naway nakatulong sa inyo ang mahalagang impormasyon na ito dahil mas mabuti po ang may alam tayo sa patakaran ng airlines at bilang isang pasahero para di po tayo maloko. Mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon at advance Merry Christmas po sa inyong lahat.